Kabanata 4851. Sa mismong sandaling ito, sunod-sunod na nagsindi ang mga kandila sa madilim na dambana. Isang onmyoji na nakauniporme ang dahan-daang tumayo. Dahan-dahan siyang humakbang palayo sa dambana. Maririnig ang malamultong mga alulong sa likuran niya gaya ng ginawa niya. Ang malupit na mga eksperto ng island nations ay hindi maiwasang manginig sa nakita. Pagtingin sa lalaki, parang sila ay likas na natakot. Ang puso mo ay hindi kalmado, Sakura. Ang multo sa loob mo ay magugulat. Magagalit ito, na magiging dahilan upang mawalan ka ng kontrol at lalamunan ka ng lubusan. Binigyan kita ng talisman spirit ng Tsuchimikado family hindi para lamunin ka ng buo. Naiintindihan mo ba? Naalala ni Sakura ang isang hindi kasyang alaala, at likas na nanginginig. Siyempre, Young Master Soraro. Ang Tsuchimikado family ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa buhay. I'll control myself perfectly. Hindi ako lalamunan ng espiritong talisman. Huwag kang mag-alala. Sana maalala mo ang iyong mga salita. Huwag mo akong bibiguin. Sabi ni Soraro. Ano ang sitwasyon ngayon? Si Soraro ay hindi mukhang napipilitan ng oras. Sa halip, siya ay tila medyo casual, na parang nakikipag-usap lamang siya ng walang kabuluhan. Ito ay isang kahihiyan na ang mga islander sa tabi niya ang lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Hindi man lang sila naglakas loob na tingnan siya sa mata. Natahimik sandali si Sakura bago muling nagsalita. Ayon sa aking impormasyon, ang mga dalubhasa sa Abituway ay lubos na napilaya ni Harvey. Nasa kanya na rin si Nameless na nasa kanyang mga kamay ngayon, at hinihiling niya sa akin na ipadala si Mandy doon. Judging from my understanding of Nameless, this place is probably revealed to Harvey since we refused to send Mandy. In just 10 minutes to half an hour, andito na si Harvey. Lalaban ba tayo o tatakas? Tatakas. Bakit tayo? Ngumiti si Soraro. Hindi alam ni Nameless ang existence ko, pati si Harvey. Since exposed na tayo, dapat hayaan na lang natin siya. Ang tagal mo nang pinaghandaan ito. Kung hindi mo kayang harapin ang isang lalaki, malamang na pagkamalan lang kita. Kung gayon, ang Shindanwei ay dapat na mapahamak. Namilog ang mga mata ni Sakura matapos marinig ang mahinahong salita ni Soraro. Huwag kang mag-alala. Naghanda na ako para sa ganap na tagumpay. I even asked Julio Garcia to assist me. Siya ay isang tunay na Diyos ng digmaan kung tutuusin. Sa kanya at sa aming mga plano, hindi kakayanin ni Harvey ang isang suntok. Julio Garcia, mula sa India, isa sa 3 dakilang monks. Ngumiti si Soraro ng nakakaloko. Ang isang mayabang na bansa na tulad niyan ay hindi magpapalaki ng sinumang eksperto. Si Harvey sa halip, wala nang maraming oras. Nang matapos magsalita si Soraro, isang malakas na putok ang narinig. Isang Toyota Prado ang bumangga sa harap ng gate na walang ingat na pag-abandona. Nandito si Harvey. Harvey, nang makita ni Sakura ang figure sa driver's seat, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at malamig ang kanyang ekspresyon. Hinding-hindi niya makakalimutan ang figurang iyon. Si Harvey ang ganap na sumira sa mga plano ng Shindanwei pabalik sa Mordo. Ang kanyang guro, si Akio Yashira, ay namatay din sa kanyang mga kamay. Halos hindi siya nakaligtas, ngunit ang tanging naiisip niya ay kung paano punatan si Harvey. Para lang doon, naghanda siya ng maraming tao. Sobra na ang trauma na ibinigay niya sa kanya. Hindi pinansin ni Harvey si Sakura. Nang makita niya ang walang malay na katawan ni Mandy, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ngayong natiyak na niyang ligtas si Mandy, hindi na siya nag-alala. Hayaan mo na si Mandy, at hindi kita sasaktan, sabi ni Harvey, na nakatingin kay Sakura na may singkit na mga mata. Siya ay nasa pagiging mapagbigay hanggat sa makakaya niya. Let her go. Are you out of your mind? Sa wakas ay natauhan na si Sakura. Hinawi niya ng marahan ang buhok ni Mandy. Kailangan mo lang problemahin ang sarili mo, Harvey. Papatayin kita ngayon at babawiin ang dating kaluwalhatian ng Shindanwei. Go! Lahat kayo. Curious na tumingin si Soraro kay Harvey.
Sa kanyang mga mata, si Harvey ay isang walang ingat na tanga lamang, gaano man kahanga-hanga ang lalaki. Sigurado siya na kung gusto niyang patayin si Harvey gamit ang yin-yang teknik ng kanyang paaralan, hindi ito magiging mahirap. Sabi nga, hindi deserve ni Harvey na makita siya sa aksyon. Naiinis na tumawa si Soraro, at nag-cross arms para panoorin ang palabas. Ang mga pumipinsala kay Harvey ay ipopromote bilang mga panloob na disipulo. Sila ay mapuputungan bilang royalty, at gagantimpalaan ng $150 milyong. Ang makapatay sa kanya ay magiging saradong disipulo ng Grandmaster, bibigyan ng titulong hari, at gagantimpalaan ng $1.3 bilyong. Ngayon pumunta ka na. Namumula ang mga mata ng natatakot na mga eksperto nang marinig nila ang mga salita ni Sakura. Nakipaglaban sila ng buong buhay nila, na naghihintay para sa gayong maluwalhating pagkakataon. Natural, tuwang-tuwa sila matapos marinig ang ganoong bagay. Mabilis nilang inilabas ang kanilang mga baril at pana, at hinayla ang gatilyo patungo sa direksyon ng sasakyan ni Harvey. Ang Bushido Spirit at lahat ng uri ay agad na itinapon sa labas ng bintana. Wala silang pakialam sa pagpatay kay Harvey. Kung makakapagkamot man sila sa kanya, magiging maharlika sila at magiging buhay nila ay tataas. Vroom! Inapakan ni Harvey ang gas pedal, at mabilis na inikot ang manibela. Ang likod ng kotse ay naanod sa isang marahas na arko. Kaagad, 6 na eksperto ang pinalipad, na sumisigaw sa sakit. Sinampal ni Harvey ang windshield, at nagkalat ang mga bubog kung saan-saan. Nahulog ang 12 eksperto na may hawak na mga pana sa lupa, paralisado. Nang makita iyon, lahat ng nagalit sa mga gantimpala ay natigilan. Mabilis na umigting ang hangin. Nais ng lahat na kunin si Harvey at umani ng mga kamangha-manghang gantimpala. Gayunpaman, wala sa kanila ang gustong mamatay sa pagkilos. Kung wala na ang buhay nila, tapos na ang lahat. Mabilis na umiwas ng tingin ang mga dalubhasa na nagngangalit kanina, natatakot na sila ang susunod na biktima ni Harvey. Swoosh! Habang ang mga islanders ay lubos na nagkakagulo, sinipa ni Harvey ang pinto ng kotse at tumalon palabas. Mabilis niyang pinaikli ang distansya sa pagitan niya at ng mga taga-isla. Go! Magsama kayo! Sigaw ng pinuno ng grupo, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sumugod siya, na may hawak na mahabang espada. Clack! Pumalakpak si Harvey at pinutol ang espada ng lalaki sa kalahati, at pinasa ito sa kanyang lalamunan. Tumalsik ang dugo sa buong lugar, ngunit hindi iyon pinansin ni Harvey. Mabilis siyang kumuha ng kutsilyo sa lalaki at inihagis ito sa harap. 2 eksperto na gumagamit ng rainstorm needles ay walang oras upang mag-react, at sila ay nahulog ng paralisado sa lupa na nakahawak sa kanilang lalamunan. Ang rainstorm needles ay dumaong mismo sa mga kamay ni Harvey, at ginamit niya ito ng walang pag-aalinlangan. Swoosh, swoosh, swoosh. Ang mga tunog ng mga karayom na lumilipad sa buong lugar ay pumuno sa hangin, at maraming taga-isla ang bumagsak sa lupa, na natalo at may sama ng loob. Sa puntong ito, kinaladkad na ni Sakura si Mandy papasok sa dambana. Dahan-daang sumunod si Harvey sa likod. Pagkapasok niya sa dambana, pinababa niya ang 8 onmyoji na sinubukang ginagawa ito na tambangan siya. Maaliwalas ang tanawin sa paligid ng dambana. Sa gitna ng lugar, nakita ang isang estatwa na may maputik na mukha. Ang altar ng rebulto ay may salamin na tinted na berde at kumikinang na mahina. Nakaluhod si Soraro sa harap ng rebulto, habang tahimik na umaawit. He minded his own business, as if na walang kabuluhan sa kanya ang pagpatay sa paligid ng lugar. Sa kabilang side ng dambana, hinahawakan ni Sakura ang buhok ni Mandy. Nang makita niyang pinatay ni Harvey ang halos 100 lalaki bago pumasok sa loob, naging kakilakilabot ang kanyang ekspresyon. Siya ay pinikit ang kanyang mga mata, saka nagmamadaling gumawa ng kilos. Go! Lahat kayo! Maraming mga eksperto sa Shindanwei ang sumugod na may mga blade sa kamay, na nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Sampal! Sampal! Sampal!
Bago pa man sila makalapit kay Harvey, lahat sila ay pinalipad ng mga sampal sa mukha. Sa isang simpleng paggalaw lang, bumagsak sila sa mga sulok. Pinilit nilang bumangon muli, ngunit walang resulta. Ang ilan ay ganap na nakahiga sa lupa, paralisado. Walang nakakaalam kung sila ay talagang buhay o patay. Bastos ka. Ang pangit ng mukha ni Sakura. Alam niyang malakas si Harvey, pero nalampasan niya ang inaasahan niya. Lumingon siya sa paligid para sampalan si Mandy sa mukha. Sinusubukang gisingin ang huli para magamit niya si Mandy laban kay Harvey. Masyadong mabagal. Inihayag ni Soraro ang isang piraso ng itim at puting papel, na handang kumilos anumang oras. Unti-unting nagkamalay si Mandy, nang sa wakas ay dumating siya at nakita ang kaguluhan sa kanyang harapan, hindi niya maiwasan ngunit sumigaw, "No need to care about me, Harvey. I don't." Sampal. Galit na sinampal ni Sakura si Mandy sa mukha, ginising niya si Mandy para magmakaawa siya sa buhay niya, hindi para guluhin si Harvey o higit pa. Sampal. Casual na sinampal ni Harvey ang isa pang eksperto na may hawak na mahabang espada sa lupa. Tapos nagpunas siya ng kanyang mga daliri na may ilang tisyo bago kalmadong sumulyap kay Sakura. Walang magagawa sa akin ang pilay mong martial arts. Bitiwan mo siya, pagkatapos ay basagin mo ang iyong mga kamay. I'll let you go if you do. Kung hindi, pagkatapos ay mamamatay ka. Matapos marinig ang mga salitang iyon at makita ang kalmadong tingin sa mukha ni Harvey, naramdaman ng mga eksperto sa Shindanwei na parang sila ay bumalik muli sa Mordo. Noon, ganoon din sila kagalit at walang magawa kapag inaway nila si Harvey. Wala silang ibang choice bukod sa tumatakas sa lungsod. At noong gabing iyon, ganoon din ang nangyayari. Ang mga eksperto ay napuno ng walang anuman kundi kawalan ng pag-asa. Hindi man lang nila naisip na lumaban. Gusto talaga ng mga taga-isla na gutihin si Harvey gayunpaman hindi nila kaya. Ngunit nang huminahon na, naunawaan nila. Kahit sabay-sabay silang lumapit kay Harvey, wala pa rin siyang pake sa kanila. Mabagal na naglakad si Harvey, at ang natitirang mga eksperto ng Shindanwei ay likas na tumabi. Wala nang naglakas loob na iangat ang kanilang mga sandata. Ang ilan sa kanila ay umiwas pa ng tingin, natatakot na lumuhad sila kapag nakipagtitigan sila kay Harvey. Klak! Si Sakura ay parang sugarol na natatalo sa buong panahon. Mabilis niyang inilabas ang isang maganda na baril, at tinanggal ang safety lock bago itinutok sa ulo ni Mandy. Tumawa siya ng malamig, sinabi niya, "Minamaliit kita, Harvey. Mag-isa ka lang sa teritoryo ng kaaway, pero wala ka pa ring takot. Ang lakas ng loob mo." Kalmadong tumingin si Harvey kay Sakura. "Walang kinalaman iyan sa iyo. Wala kang karapatang gawin ang anumang bagay sa pamilya ko. Dahil nilabag mo ang mga patakaran, kailangan mong bayaran ang presyo. Let me tell you something else. Napilayan ko na ng tuluyan si Nameless. Kung hahayaan mo si Mandy, at most, I'll do na pareho sa iyo. Pero kung mawalan siya ng kahit isang hibla ng buhok, tatapusin ko agad ang buhay mo." Malamig ang mukha ni Harvey. Labis siyang nag-aalala kay Mandy, ngunit hindi niya ito maipakita. Ang pagpapakita ng kahinaan ay gagawin lamang ng kanyang mga kaaway na samantalahin siya. "Banta ba yan?" Hamalakhak si Sakura. "Ano sa tingin mo ang matagal ko nang ginagawa, Harvey? Nag-research ako tungkol sayo, mula sa Mordo, Hong Kong, Las Vegas, hanggang Floatwell, pagkatapos ay Golden Sands. Sa impormasyong mayroon ako, alam ko lahat ng ginagawa mo. Alam ko talaga ang ugali mo. Ikaw ay mapagpasya at mabangis, sigurado. Ngunit si Mandy ang iyong pinakamalaking kahinaan. Kaya nga nandito ako para samantalahin siya. Let's cut to the chase. I want a deal. Kung bibitawan mo si Nameless at bibigyan mo kami ng ligtas na daan palabas dito, papakawalan ko siya. How does that sound? Kung pumayag ka, gagawin ko ang sinasabi ko ngayon. Kung tungkol sa sama ng loob natin, aayusin ko ang mga score sa ibang araw." Kusang tumingin si Sakura kay Soraro, na may hawak na papel. "Huwag kang magpakatanga, Harvey. Nauutol siya sa oras." Sigaw ni Mandy.
Narinig ko sa kanila, kukunin nilang ilabas kasama ang kanilang Shikigami. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4855. Sampal. Tumahimik ka, asong babae ka. Galit na sinampal ni Sakura si Mandy sa mukha, na napatigil siya sa pagsasalita. Nanlamig si Harvey nang makita niya ito. Just say the word if you want to die. Walang pumipigil sayo. So what if I slap her again at this point, Harvey? Malamig na tumawa si Sakura. Enough of this. Sabihin mo lang kung may deal tayo o wala. Buhay ni Faceless para sa asawa mo. Hindi ka pwedeng matalo ng ganito ngayon, di ba? Makikinabang ito sa ating dalawa. Pero kung tatanggihan mo ako, ang una kong gagawin pagkatapos nating maghiwalay ay patayin ang asawa mo. Saglit na pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Fine. We have a deal. How do we do this? Natigilan si Sakura. Hindi niya akalain na ganoon kadaling pumayag si Harvey. Inikat niya ang kanyang mga mata bago muling nagsalita. Nagbago ang isip ko. Bukod sa kay Nameless, kailangan mong baliin ang sarili mong mga braso. How about this? I'll let your wife go after you do that. At kapag dinala mo si Nameless dito, papaalisan ko kayong dalawa. I swear with our Bushido spirit. How does that sound? Nagpakita ng matuwid na tingin si Sakura, na para bang ilalabas niya si Mandy kapag sinubukan ni Harvey ang anumang nakakatawa. Hindi, huwag. Ang mga taong ito ay mga backstabbers. Sumigaw si Mandy, sa kabila ng kanyang mga nauutol na salita. Ayaw niyang magkaroon ng gulo si Harvey dahil sa kanya. Tumingin si Harvey sa kaliwang kamay niya, at kinuyam ito gamit ang kanan niya. Sure, but you should at least show something in return, right? Ngumiti ng matamis si Sakura. Fine, I'll give you some respect. Inilayo niya ang kanyang baril sa ulo ni Mandy. Swoosh! Sa pagkakataong iyon, iniwas ni Harvey ang kanyang kamay. Nagkalat ang mga karayom, damapo mismo sa braso ni Sakura. Bang! Nawalan ng focus si Sakura, sa sandaling gumalaw ng bahagya ang kanyang baril, hinayla niya ang gatilyo sa kisame. At dumaan ang bala sa tainga ni Mandy. Hindi nagtagal ay natauhan si Sakura. Ipagpapatuloy pa sana niya ang pananakot kay Harvey, ngunit matagal na itong sumipa ng espada sa lupa pasulong. Whoosh! Ang mahabang espada ay tumusok sa puso ni Sakura. Pinalipad siya at nauwi sa pagkakapako sa rebulto. Si Sakura ay napuno ng kawalan ng pag-asa, at gusto niyang magpumiglas, ngunit hindi man lang siya makagawa ng anumang ingay. Mabagal ang buhay niya. Habang natutuyo siya paunti-unti, akala niya ay marami siyang pinaghandaan para harapin si Harvey. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na madali siyang maalis. Ang sama ng loob ay ganap na pumalit sa kanya. Hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita, pagkatapos ng ilang beses na pagkibot ng katawan niya at hindi na makagalaw. Casual na hinampes ni Harvey ang natitirang bahagi ng Shindanwei sa lupa bago nakarating kay Mandy. Ayos ka lang ba? Hinawakan ni Harvey ang slim waist ni Mandy matapos makipag-usap sa mga kalaban. Nanghina si Mandy matapos marinig ang putok ng baril sa tabi ng kanyang tainga. Umalis ka na dito, Harvey. Bulalas niya matapos makita ang mukha ni Harvey. Go! Ang mga taong ito ay walang silbi. Hindi ka magkakaroon ng isa pang pagkakataon kung hindi ka makakalabas. Gumagamit sila ng Shikigami. Tama, umalis na tayo dito. Sa sandaling iyon, ang mga haligi ng itim na liwanag ay nagniningning sa buong paligid. Mayroong 8 haligi sa kabuuan. Ang bawat isa ay puno ng walang katapusang hangarin na pumatay. Nakita ni Harvey ang dugo sa lupa na nagtatagpo patungo sa dambana, at nararamdaman niya ang mali siya na lumalabas sa kanila. Sa wakas ay tumayo si Soraro, na walang tigil sa pag-ungol. Bigla siyang nagsuot ng puting sombrero. Lumingon siya para tignan si Harvey na may singkit ang mga mata, at nakangiti. Kumusta, Sir York? Prince York, kinatawan ng York.
Magalang na nagsalita si Sor Aro, binibigkas ang mga pagkakakilanlan ni Harvey. Natural na kilala niya kung sino si Harvey. Alam niya ang bawat isa sa pagkakakilanlan ni Harvey na gustong malaman ng publiko. Ito ay sapat na upang patunayan na ang mga Islanders ay hindi na nagtitimpi. Napabuntong hininga si Harvey, saka pinahiga si Mandy at tinakpan ito ng jacket niya. Galing ka sa Tsuchimikado family. Mahina hong tanong ni Harvey matapos lumingon para makita ang nakakatakot na onmyoji. Lalapit ka sa akin gamit ang yin-yang technique. Gumagamit ka ba ng mga sumpa, sinses, o shikigamas? Ngumiti si Sor Aro, as expected from Sir York to be this experience. Walang ordinaryong tao ang makakapantay sa prinsipe na humawak sa kabuuan ng mundo sa kanyang sarili. Ang lakas at kumpiyansa ng direktor ng Martial Arts Alliance sa mundo ay simple lang, at walang kapantay. Ako ay nasa sabik, kung ikaw ay mamatay sa aking kamay, iniisip ko kung ang aking posisyon bilang pinuno ng pamilya ay magiging matatag. Sandaling inisip ni Harvey ang sitwasyon. Hindi ba ikaw Master Abe, ang pinakamahusay na onmyoji ng Island Nation? Hindi. Iyan ang lalaking pinagmamalaki namin sa Mayehis. Kung ako siya, hindi ko na kailangang mag-aksaya ng maraming oras ngayon. Tumawa si Sor Aro. Hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Sor Aro Seimei. Ako ay direktang inapo ng pamilya Seimei, pati na rin na may suporta ng Shindan Wei. Ngayon, ako rin ang may hawak na magpadala sa iyo ng paraan. Ito ay isang malungkot na daan patungo sa purgatorio, Sir York, ngunit hindi bababa sa ikaw ay makakasama ng iyong asawa. Ito ay masisiguro ko. Well, kung gayon. Nagsimulang masunog ang papel sa kamay ni Sor Aro. Nang pisilin niya ang papel ay tila ang buong espasyo sa kanilang paligid ay bahagyang nakabaluktot. Ang 8 haligi ng liwanag ay nabuo sa mga blades na lumilipad patungo kay Harvey. Swoosh, swoosh, swoosh. Ang mga haligi ay umabanti. Mahina hong humakbang si Harvey para iwasan ang atake sa balat ng kanyang ngipin. Mukhang hindi ganoon kahusay ang yin-yang teknik mo, aniya, na nakapikit sa mga itim na haligi ng liwanag na gumagalaw, na nananakot sa kanya. Ang mga taong ito ay siguradong mahilig sa mga kakaibang bagay. Ang pag-atake ay mukhang medyo kahanga-hanga, ngunit hindi praktikal sa lahat. Marahil ay maaaring takutin nito ang ilang mga bata, ngunit malamang na walang silbi laban sa isang aktwal na eksperto. Umpisa pa lang ito, Sir York. Ngumiti si Sor Aro. Magsisimula na ang palabas. Maraming onmyoji na nakasuot ng damit ang gumapang palabas sa mga sulok. Naipit ang mga papel na may nakaguhit na nakangiti at umiiyak na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mga papel ay umuugoy ng madalas, na nagpapakita ng mga maputlang mukha sa ilalim. Ito ay isang kakaibang tanawin. Ang isang mahiyain na tao ay natakot sana at nawala ng lakas upang lumaban. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Ang espiritu ay nagbibigkis. Interesting. Sabay-sabay kayo sa akin. Ang spirit bind ay isa sa mga galaw ng onmyoji. Ang shikigamas ay nakatali sa mga taong nasa bingit ng kamatayan. Pananatilihin ng mga tao ang kanilang mga alaala at kakayahan sa pakikipaglaban, habang patuloy na pinalalakas ang kanilang kapangyarihan. Ito ay isa sa mga ipinagbabawal na pamamaraan para sa onmyoji. Hindi akalain ni Harvey na may makikita siyang ganito dito. Pinikit ni Sor Aro ang kanyang mga mata, at mahinang ngumiti. Ang talino mong tao, dapat mong malaman na ang mga taong masyadong maraming nalalaman ay mas mabilis mamatay. Wala akong dahilan para patayin ka noon, pero para sa kaligtasan ko, kailangan kong gawin yun. Ganun ba? Napangiti si Harvey. Sigurado ka bang ang isang tulad mo ay makakagat sa akin? Natigilan si Sor Aro, at tumingin na nalilito. Sa katunayan, tila medyo kalmado si Harvey sa sandaling ito. Kumilos siya na para bang kalabanan niya ang isang hangal na martial artist sa halip na isang ipinagbabawal na pamamaraan. Lumabas ang aura sa katawan ni Harvey. Dahil sa aura, hindi komportable si Sor Aro, at hindi niya naramdaman na kontrolado niya ang sitwasyon. Kahit ganoon, alam niya na nasa kabuoang kalamangan.
Ang pagkakaiba ay ginawa siyang matakot. Huminga siya ng malalim pero parang natuyo bigla ang lalamunan niya. Dahil ikaw mismo ang karakter, bibigyan kita ng isang pagkakataon, sabi ni Soraro. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang sasabihin niya, pero nagpatuloy pa rin siya. Magmakaawa ka, at maaari kong isaalang-alang na iwanang buo ang iyong katawan kapag namatay ka. Hey! Nanunuya si Harvey. Siya ay gumawa ng isang hakbang pasulong, at isang aura na parang 1,000 araw ang lumabas sa kanya. Ang mga spirit corpses ay agad na bumagsak sa lupa, at ang papel sa kanilang mga mukha ay nasunog sa sandaling sila ay nasunog, at nilalamon ng aura ni Harvey. Ang mga bangkay ay nagsimulang gumawa ng hindi makataong hiyawan, dahil may kung anong pumipilit sa kanila. A God of War. Paano ito posible? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Soraro. Ang isang makaranasang lalaking tulad niya ay biglang napagtanto ang tunay na lakas ni Harvey. Isang Diyos ng digmaan. Paano? Paano ito posible? Hindi lang si Soraro, kahit na ang henyong kahalili ng Tsuchimikado family ay malamang na hindi karapat-dapat na sumalungat sa isang katulad ni Harvey. Ang Spirit Bind at Shikigamas ay wala sa isang Diyos ng digmaan na katulad niya. Ang mga mata ni Soraro ay patuloy na kumikibot, at siya ay likas na umatras ng isang hakbang. Kahanga-hanga, Sir York. Bulalas niya, pilit na ngumiti. Aaminin ko talo ako this time. Pero bago ko gawin, meron akong kondisyon. Gumawa ng hand sign si Soraro, ang 8 haligi ng liwanag ay nabuo sa isang sibat, at sumisingil mismo kay Mandy. Kasabay nito sa sandali, winagaway niya ang kanyang kamay, ang mga spirit corpses ay sumugod bago sumabog. Pagkatapos ay natisod siyang umalis sa lugar nang hindi nag-aksaya ng anumang oras. Tiyak, ang magkabilang panig ay walang pagpipilian kundi ang lumaban hanggang kamatayan sa puntong ito. Hindi siya basta-basta hahayaan ni Harvey na makaalis sa lugar na iyon ng kusa. Kaya, nagpa siya si Soraro na lumaban na parang dito nakasalalay ang kanyang buhay. Tinarget niya si Mandy ng kanyang pinakamalakas na atake. Pagkatapos ay sinubukang tumakas ng hindi nag-aksaya ng oras. Mas mainam na ilabas si Harvey, ngunit sapat na iyon para pigilan siya. Tapikin, sakto nang tatama na ang sibat kay Mandy, isang kamay ang nakalawit at napahinto ito sa kanyang mga lakad. Nagkaroon ng malakas na kaluskos, at ang sibat ay naging alabok sa isang iglap. Matapos tumakbo ng ilang sandali, si Soraro ay nilamon ng backlash ang kanyang diskarte, at bumulwak agad ang dugo sa kanya, at ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Sinabi ko na sayo na hindi ka magaling. Napabuntong hininga si Harvey habang hinahaplos ang mukha ni Mandy. Pagkatapos, humakbang siya pasulong. Bam! Isang surge ng hangin ang kumalat sa paligid niya. Bass again. Bam! 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 Agad na sumabog ang mga spirit corpses matapos tamaan ng nakakatakot na pag-atake. Namutla ang mukha ni Soraro nang mas maraming bangkay ang sumabog. Nang wala na ang mga bangkay, tumulo ang dugo mula sa kanyang mga bibig. Hindi na siya makatayo sa kanyang mga paa, at nahulog siya sa lupa sa kanyang mga tuhod, mukhang miserable. Nang lumingon siya at nakita ang kalmadong ekspresyon ni Harvey, napuno siya ng hindi makapaniwala. Nagamit na niya ang kanyang killer move para bigyan siya ng oras, ngunit hindi niya akalain na kayang harapin ito ni Harvey ng walang kahirap-hirap. Ang misteryosong yin-yang teknik ng Island Nations ay walang halaga kay Harvey. Ang kawalan ng pag-asa ay pumasok sa isip ni Soraro. Tinakot siya ni Harvey, at wala siyang tiwala sa yin-yang teknik. Hindi pinansin ni Harvey si Soraro at tumingin sa labas ng dambana. Ilang saglit, isang malakas na aura ang lumitaw. May gustong kumilos, ngunit tumigil sa huli. Bumalik si Harvey kay Soraro, at malamig na ngumiti. Makalipas ang kalahating oras, sa kalsada pabalik. Dahan-daang nagising si Mandy, na nakasandaw sa upuan ng Toyota Prado. Ginagamot sa ospital ang mga sugat ni Mandy. Sa kabutihang palad, walang mga panloob na pinsala, kaya hindi na siya kailangang manatili sa isang ward. Mabilis na bumalik ang dalawa sa villa ng pamilya Zimmer maya-maya. Para sa kapakanan ni Mandy,
inayos ni Harvey si Lillian at ang iba pang mga Zimmer na umalis sa lugar pansamantala. Walang isang solong tao ang nakita sa loob sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Sinabihan ni Mandy si Harvey na gawin ang sarili sa bahay. Samantala, naligaw siya habang tinitiis ang sakit. Ito ay isang nakakahiyang karanasan para sa kanya. Gusto niyang alisin ang malas. Kasabay nito, magagawa niyang gawing mas awkward ang mga bagay para sa kanila ni Harvey. Hindi umimik si Harvey dahil naiintindihan niya ang gusto nito. Nakatayo siya sa harap ng pinto habang tahimik na naghihintay. Kinalma niya ang sarili para ihanda ang sarili sa darating na interogasyon. Gusto rin niyang makasigurado na ligtas si Mandy. Papatayin sina Nameless at Soraro, ngunit hindi inisip ni Harvey na si Faceless, Evermore, o ang Abituway ay huminto. Bukod dito, ang mataas at makapangyarihang young master na may kontrol sa buong sitwasyon, si Blaine, ay tila malalim na kasangkot. Parang tumahimik ang Golden Sands. Ngunit ang kaguluhan ay nakatakdang mangyari sa likod ng mga eksena. Ang lungsod ay magiging nasa malalim na kaguluhan. Napabuntong hininga si Harvey. Hindi niya alintana ang kanyang mga kaaway na lumapit sa kanya, ngunit sayang lang ang daming bagay na hindi naayos sa mga kamaulang niya. Ang mga panuntunan, koneksyon, at kapangyarihan ay palaging maghihigpit sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ng isang tao. Correct. Makalipas ang mga 15 minuto, lumabas si Mandy na naka-bathrobe habang pinupunasan ang kanyang buhok. Siya ay nakasuot ng isang kulay lila na balabal, na nagpapakita ng kanyang magagandang mahabang binti, ay sila ay mukhang napakakinis at malambot, na nagbigay sila na ang mga lalaki ay magkaroon ng gana na haplosan sila sa unang tingin. Ang kanyang kaakit-akit na cleavage ay nasa bukas, at gayon paman, ito ay nakatago ng perpekto. Ito ay makikita paminsan-minsan kapag ginulo niya ang buhok niya. Ang kanyang magandang mukha na walang make-up ay sapat na para maging blanko ang isang lalaki. Nang maramdaman ang mabangis na tingin ni Harvey, namula ang mukha ni Mandy. Anong gusto mo? Natawa si Harvey nang makita ang takot na ekspresyon ni Mandy. Wala akong mahanap na iba dito, kaya narito ang ilang maligamgam na tubig, aniya, sabay abot sa kanya ng baso. Siguraduhin mong inumin ito bago magpahinga. Kukuha ako ng ilang tao na mag-aalaga sa pamilya 24/7 mula ngayon, kaya huwag kang mag-alala. Bahagyang namula ang mukha ni Mandy na parang may sasabihin. Ano ka ba? Mag-stay ka pa sa labas. Napakatahimik ng boses niya, na maihahalin tulad ito sa isang lamok. Anong sabi mo? Kusang tanong ni Harvey. Napaatras ng ilang hakbang si Mandy na parang natakot sa tanong. It's nothing. Medyo natatakot lang ako. Okay lang ba kung sasala ka magstay ngayong gabi? Kabanata 4860. Bumibilis ang tibok ng puso ni Mandy. Hindi niya alam kung ang mga salitang iyon ay itinuturing na isang imbitasyon para kay Harvey. Kung talagang mangyayari iyon, hindi niya gagawin na alam kung tatanggihan niya ang kanyang pagsugod o hindi. Sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Kung tutuusin, hiwalay na ang dalawa. Dahil doon, may mga bagay na hindi nila kayang gawin. Gayunpaman, hindi ito masyadong pinag-isipan ni Harvey. Right, don't worry, nakangiting sabi niya. Sa sala ako, tawagin mo lang ako kung may mangyari. Marahang isinara ni Harvey ang pinto bago umupo sa sala. Pagkalabas niya ng phone niya, siya ay nag-scroll sa mga text ni Kyrie. Hindi niya namalaya na nakikita ni Mandy ang parehong mga text sa pamamagitan ng surveillance camera kasama ng kanyang computer. Kyrie, natigilan si Mandy, at hindi niya alam ang mararamdaman. Hindi siya sigurado kung nagseselos ba siya o nag-aalala, ngunit naisip niya na malamang nakausap ni Harvey si Kyrie tungkol sa kung ano ang nangyari sa parehong gabi. Kung lalabas siya para tanungin si Harvey sa sandaling ito, mas lalo lang niya itong ilalayo. Mabilis niyang pinatay ang screen, at sumalampak mismo sa kutsan ng kanyang Siemens. Tinakpan niya ang kanyang nasusunog na mukha, na puno ng bawat emosyong pinaghalo sa isa. Habang naguguluhan si Mandy tungkol sa relasyon nila ni Harvey,
Sa maraming milya ang layo, sa loob ng isang pribadong clubhouse sa tabi ng Rio River. Ito ay humigit kumulang 5,000 metro kwadrado na silid, na matatagpuan sa mga pinakamataas na gusali sa loob ng Golden Sands. Nakatingin sa ibaba mula sa malalaking salamin na bintana, ang mga makukulay na ilaw ng lungsod ay makikitang kumikislap sa lahat ng dako. Isang sulyap sa kanila ay nagbigay ng kontrol sa isa. Marami ang nakasandal sa mga sopa sa paligid ng lugar. Lahat sila ay itinaas ang kanilang mga salamin, paminsan-minsan ay kumakalat sa kanila habang nag-uusap ng walang ginagawa. Mula sa internasyonal na estado at klimang pampulitika ng ilang mga lugar, hanggang sa mga digmaang pangrehiyon at mga sitwasyong pang-ekonomiya. Ang mga prinsipe at mga batang master ay may tunay na kaalaman sa mundo sa pangkalahatan. Lahat sila ay malamang na maging maayos na kilalang mga politiko at ekonomista sa hinaharap. Sabi nga, panauhin lang sila sa mismong sandaling ito. Kahit na makakuha ng papuri mula sa mayayamang babae, sila ay ganun pa din. Ang mga host ay sina Blaine, Von, Maisie, at Kensley, na lahat ng nakaupo sa main set. Sila ay mula sa nangungunang 10 pamilya, at hawak nila ang isang mataas na awtoridad, habang sila ay kabilang sa mga nangungunang bilog ng bansa. Kahit ang first in command ng Golden Sands ay walang pagkakataon kundi ipakita sa kanila ang paggalang. Ang mga ordinaryong prinsipe at mga young master ay walang karapatan na ikumpara ang kanilang sarili sa mga taong ito. Tinapos ni Maisie ang kanyang 1,982 lafit, pagkatapos ay sinulyapan si Von. If I remember correctly, today's the day is planning to take down Harvey, right? Dinala ni Nameless ang mga Rakshasa monks at ilang eksperto ng Abituway upang suportahan siya. Sinabi ng mga alamat na kahit isang tao mula sa pamilya Tsuchimikado at isa sa 3 dakilang monks, si Julio Garcia, ay darating sana.